Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay patuloy natin pag-uusapan ay kung paano lumalim sa Biblia. At ngayon naman ay ang special series 7 out of 10 at basa ay Covenant. At ang Bible verse natin ay chapter 24 verse 7 to 8. Ang topic natin na patungkol sa Mosaic Covenant, ang tipan na ginawa ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises sa bundok ng Sinai pagtapos nilang mapalaya mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ito ay isang conditional covenant. Ibig sabihin ng mga papala nito ay may kondisyon. Nakadepende ito sa pagsunod ng bayan ng Israel sa mga utos ng Diyos. Ang nialaman naman ng Bible verse natin na Exodus chapter 24 verse 7 to 8. And he took the book of covenant and read in the audience of the people, and they said, all that the Lord hath said will we do, and be obedient. And Moses took the blood and sprinkled it on the people, and said, behold the blood of the covenant which the Lord hath made with you concerning all these words. Mapapansin natin dito kung paano tinanggap ng mga Israelita ang tipan ng Diyos sa pamamagitan ng pangakong pagsunod sa kanyang mga salita. Pero ano nga ba talaga ang kahalagahan ng Mosaic Covenant sa atin ngayon? Paano ito makakatulong sa paglagon ng ating pananampalataya kay Kristo? Unang-una, the law is a mirror. Ang kautusan ng Diyos ay parang salamin. Nakikita nito sa atin kung ano ang tama at mali, kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya. Hindi ito binigay para iligtas tayo, kundi para ipakita kung gaano natin kailangan ng Diyos sa ating buhay, na wala kang kwenta kung wala kang Diyos sa ating buhay. That's why the law restrains evil. Ang batas ng Diyos ay nagsisilbing hadlang sa kasamaan. Pag may malinaw tayong moral na gabay, naiiwasan natin ang paggawa ng mali at maging accountable tayo sa ating mga aksyon. Pinapakita ng kautusan na ang kasalanan ay may konsekwensya at ang pagsunod sa Diyos ay may dalang pagpapala. Ikatatlo ay the law points to Christ. Hindi natin kaya sundin ang batas ng Diyos ng perpekto. At dito pumapasok si Jesus. Siya ang nagsakatuparan ng kautusan sa pamamagitan niya. Nagkaroon tayo ng bagong tipan. Isang tipan na hindi nakabase sa ating gawa, kundi sa kanyang biyaya. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay pinatawad at iligtas mula sa ating mga kasalanan. Para naman sa ating mga application ngayong araw, not judge others because we are all equal. Tayo ay lahat pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Walang nakakataas, walang nakakababa. At tandaan natin na tayong lahat ay nagkakasala at nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Ang kautusan ay para sa lahat at ang kaligtasan ay inaalok sa lahat. Kalaway, abandon your old self. Discover your new self. Kung dati tayo ay nabubuhay ng tayo ang Diyos natin sa ating sarili, ngayon, baguhin natin ang dating tayo at mamuhay tayo na si Kristo ang ating Diyos at si Jesus ang ating susundan. Tatlo, I run to Jesus for forgiveness and covering. Hindi natin kailangan lumapit sa Diyos nang may takot o guilt. Binuksan na ni Jesus ang daan para sa atin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Na sa tulong ng kakamali tayo, hindi tayo dapat lumayo, kundi lalo pang lumapit sa Kanya. Siya ang ating tagapamagitan, sa Kanya natin nakamtan ng tunay na kapatawaran at buhay na walang hanggan. At makakamit lamang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.